Magandang gabi po. Ako po si RP Lazaro. Magandang gabi po. Ito na naman, Palikerong Tapat, Babayerong Banal, Cristiano Maniakis, hindi minuto walang pahintulot. Ang pantas na talipandas, ang komentaristang kupal, ang solterong aktivista, ang tibak na soltero, Dennis Reyes. Yan. So, naglabasan na ng salin. Nagkakitaan na ng mga baraha. No? Kanina lang, pinag-uusapan natin, Dennis, yung let's go to an easier example. Si Kiko Pangilinan. Mababa ang salin pero mayaman ng asawa. Bakit ganun? Di ba dapat kasama yung sa asawa? Ganito kasi yan. Okay. Si Kiko at si Sharon, meron kasi silang prenup. Okay, ang prenup nila was complete separation of property regime. Kasi remember, at the time they were married, Sharon was a multi-millionaire. Oo, mayaman na siya. So Sharon was the biggest star. Oo. Okay? She was totoo yan. I watched her movies. So, medyo ma-pride din naman si Kiko. Oo. Ang niya is, hindi ko kailangan yung Pera mo. Yung pera mo. May sarili naman din siyang kita. Pinapakasal lang kita dahil mahal kita. Okay? So, Pogi pa siya nun. Itim pa, buhok niya nun eh. They signed the prenup. For one, it saves a lot of things for both of them. One, safe yung property ni Sharon. Second, hindi magkakakomingle. Kasi community Hindi conjugal Wala silang joint properties na kailangan niya i-declare. All he has to declare is his own. Okay. So, mababa ang salary niya. Okay. Which is true and honest. Okay. Pero bakit si Cheese tsaka si Heart. Oo. Teka, may pero si Cheese tsaka si Heart. Teka, di ba si Cheese si Heart, mayaman naman yan, di ba? On her own? Well, okay. Si Heart, artista. Tapos, Ong Pao ko. Oo. Ang Hari ng Barrio Fiesta. Hindi, yung Barrio Fiesta restaurant, sa tito niya yun. Kay Rod. Hindi pala kanila yun. Akala ko kanila. Sa kanila, sa tatay niya, kay Ray, is yung bagoong. Bagoong ng ng Barrio Fiesta? Ng Barrio Fiesta. Totoo, sikat yung bagoong na yan. Dinadala yan ng mga OFW. Yes. Yun ang kila Heart. Yung pala sila sumikat sa bagoong. I didn't know that. Yun ang sa tatay ni Heart. Yung Barrio Fiesta chain of restaurants kay Rod. Sa tito niya. Sa tatay ni Happy. Okay. Akala ko kapatid niya si Happy doon eh. Ano pala? Pinsan. Okay. So, ganun din yung kay Cheese tsaka yung kay Heart. Okay? To separate sila ng pera. Yung pera nila. So, ganyan. Kaya, yung sale ni Cheese, 18 million lang. 18 million. Okay. However, walang naniniwala. Dahil naalala ko yung video. Bigay daw ni yung sing-sing na $1 million eh. Paano niya nabili yun sa 18 million na salin? Yes. See? Although that would reflect as property ni Heart, pero the fact is, yung perang ginamit doon. Kasi regalo mo eh. Oo. Alam ba? Ngayon, nandito ang komplikasyon dyan. Napanood ko kasi, actually, napanood ko yung podcast ni Butch Francisco na sinasabi niya Butch Francisco, the media guy na dating, di ba, yung artista, reporter. Okay, di ba, artista po ang beat niya dati. Anyway. Sabi niya, safe naman daw si Heart. Si Heart ang safe. Oo. Kasi? Okay. Kasi nga naman, kasi nakapangalan sa kanya eh. Pero sinabi, siya ang unang narinig na nagsabing noon pa, suspecha nila, itinatago lang ni Cheese kay Heart yung mga property. Like,
yung bahay sa New Manila na yung lote is worth 50 million, just the lot. Plus yung bahay pa. Yung kung saan sila nakatira ngayon. Ang tingin nila, ang balita nila, it's not really hearts, it's cheeses. Oh. It yun. Kasi, nagbiro si Hart noon, di ba? Nung nag-away tayo, pinalayas mo ko alas 3 na madaling araw. Talaga? Ginawa niya kay Hart yun? Oo. Pinalayas mo ako alas 3 ng madaling araw. Puta ko sa yung bahay yun, bakit ikaw ang paalisin? Oo. Kung bahay mo yun, ba't ka palalayasin? No? Oo. So, hindi Diba? ba So, yun? Okay. I disagree with Which Butch branch? doon. Kasi ganito yan. Okay. Kung ako mag-iimbestiga niyan kay Cheese, Oo. I would start with the assumption na kaya sila, okay, si Cheese senador na Okay. nung nagpakasal sila. Teka muna. Tama. Senador na nga siya nun. Oo, tama. I remember. Okay. Yeah. Sino ang tunay na pinoprotektahan ni Cheese? Eh di, sarili niya, I assume. Yes. Tama. Gaano katagal ng politiko ang pamilya ni Cheese? Matagal na. Tatay niya pa. Crony ni Marcos yun eh. Yes. Oh, di ba meron pa Crony ni Marcos. Oh, yung tatay niya. Tapos Dami din kalokohan. naging agriculture secretary ni FDR. Naging governor siya. Naging Sorsogon. oo. Na maraming, alam mong maraming sumisingaw noon pa na corrupt si Cheese. Okay? Then I would assume, I would assume kaya sila nagkaroon ng complete separation of property regime para Protektahan yung pera niya. maitago niya sa salin pagka ipinangalan niya ang property at ang pera kay Hart. Parang si Kiko at si Sharon. Oo. Okay. Para hindi siya. So, ano ang gagawin ko? Iimbestigahan ko ngayon ang sources of income ni Hart. Oo. Which is, Tsaka yung possible sources of corruption ni Cheese. okay. Iba back to back ko yan. Di ba? Ano ang sources of income ni Hart? Sinasabi niya, Yung yung sponsorships niya. pagiging Ads niya. sponsorships Oo. sa vlogs, di ba? Tsaka yung mga Hahalukayin ko advertisement. lahat yun. Model siya. Oo. Hahalukayin ko yun. Ano ba minomodel mo? Teka Kung muna. model ka, Teka diba? muna. Kung model ka, then mahanap kita sa social media. Teka muna. Bukod pa doon, di ba before naman sila nagpakasal, artista na si Hart. Yes. And she comes from a well-to-do family. So, pwede ba sabihin na minana ko yung iba dyan? Paano mo minanay? Buhay pa yung magulang mo. Okay. Okay? Tsaka syempre, okay, yung sources of income, okay, iba back to back mo yan sa lifestyle. Gaano kalakas gumastos ng taon to? Kasi ganun ang ginagawa namin nun sa PAOK eh. Oo. When I was with PAOK, ganun ang gagawin namin. Pag ni-lifestyle check ka, titingnan ko sources of income mo, gastos i-compare mo. ko sa lifestyle mo. Kasi magla-lifestyle check eh. It's the same thing na ginagawa ng ombudsman. Pag nag-lifestyle check. Okay? Titingnan lahat ng possible sources of income mo. Katulad si Hart. Model. Ano minomodel niya? Eh, di ba sabi nila yung mga big name foreign French brands daw nagpapa-add sa kanya. Sabi niya, yung mga Louis Vuitton, yung mga ganon. Kung nagpapa-add sa kanya yan, so ibig sabihin dapat nagbabayad sa kanya. Oo. May mga bag siya na ng mga, di ba? May mga bag siya, mga damit ng mga Louis Vuitton. Nakikita mo yung minomodel niya yun. Paano ba yan? Cash o ex-deal? Yon, kailangan mo rin tignan yon. Kung cash yan ngayon, checkin mo yung yung tax
tax return. Paano kung di lang niya dinideclare? Bagay, ano ba, Tapos, tax evasion na ba yun? Titignan mo rin yung bank accounts. Pwede bang gawin ng gobyerno yun? Yes, AMLAC. Titignan mo yung bank accounts, titignan mo sino ang nagdeposito. Kung foreign sources of income yan. Okay? Meron pa siyang isa pang racket, yung painting. Yung nagpe-paint siya, tapos yung bag pinipaint niya. Okay, Diba? meron pala siyang gano'n, di ko alam. Okay. Oo. Puta, yung isang bag nun, parang mga 250, 300,000. Alam, Yung isang piniturahan nila painting yan. na, binibenta niya ng 3 million. Ah, okay. O, Is she that ilang- good? Hindi. Ilang painting na ba nagawa niya? Ilan na nga ba? Hindi na ni-register ba niya? Hindi. Why? Because it's a point of sale. Di ba siya pwedeng donation? Hindi. May palitan eh. Di ba? Siya kung donation yun, dapat dinideclare mo yun. May taxes din yun. Mas mataas ang taxes ng donation ba? Di ba libre nga sa tax and donation? Hindi. Para mo sinabi, pag nagbigay ako ng 5 piso sa simbahan, may tax ba yun? Hindi. Simbahan yun eh. Pag nagbigay ako ng pera sa charity, may tax ba yun? Di ba wala? Charity yun eh. Yung charity, okay, para maging tax exempt yung charity, kailangan registered siya as a foundation and as a charity. Kung hindi ka registered as a charity, binabayaran niya ng tax yun. So kung tao ka lang, ordinaryong tao, somebody paid me to do something or to give them something, that should be declared. Yes. Taxable yun. Yes. So, chechikin lahat yun. Okay? Dinideclare ba niya ba to? Kung hindi niya dinideclare to, bakit may ganitong pera? Okay? Pag dineclare niya, okay, dineclare. Tignan halimbawa, binili yung painting. Tignan mo kung sino yung bumili ng painting. May relasyon ba to kay Cheese? Contractor ba to? Service provider ba to? Ano relasyon nun? Si Art na yan, hindi naman si Cheese eh. Hindi. Ganito. Bakit? Kasi, what if that painting is truly worthless pero kaya lang binibili yun to cover the fact na merong corruption. Money laundering. Money laundering. Saka corruption. Oh, tama. Diba? So what if yung pagbibili ko nung painting na yan is in fact, the painting is worthless pero kunwari, bumili ko ng painting pero ang totoo, binibigay ko lang sa iyo yung pera. Excuse lang yung painting. Remember yung ako sabi ko yun ang theory ko dun sa Starlight. Ayan, yung barko? Oo. Na magkano binili ni Dennis Uy pero ang totoo, puta, para mga 500 million lang ang worth ng company. Pero binili ng ilang bilyon. Ano yun, money laundering? Ako, ang theory ko is that was the payment para dun sa Malampaya. Ah. Okay. Okay, medyo naintindihan ko na ngayon. So, yung sinasabi nila na, okay, sige. So, kung wari, there's this worthless bag na nilagay niya ng smiley face and somebody paid 20 million for that, suspect na yon. Hanapin mo kung sino. At ano ang nakuha niyang posibleng perks, yung posibleng advantages. May government contract ba ito? May interest ba to in government projects? Imbestigahan mo, nagkaroon ba ng impluensya si Cheese doon? Then that means influence peddling yon. That's not illegal, is it? Or, yes, of course it is. Corruption yun. Okay. Or posibleng dito ibinibigay yung cut niya sa mga kontrata dun sa sa Ito yung 100 million mo, bili ako 10 bag na may smiley face pa, gano'n. Diba? Kung ako yung investigador, doon ko titignan. Ngayon, pagka ginawa ko yun, puta, ano ang kaso ni Hart yan? Tax evasion. Which doesn't land you in jail, does it? It does. Putang ina. May kulong ang tax evasion.
Bakit sorry pero ba't si Lucio Tan hindi na pa nakukulong? Hindi, magagaling ang accountant Okay. sa abogado. Walang tax evasion nun. Parang ABS-CBN, walang tax evasion. Oo. Tax avoidance, hindi Which tax is not evasion. illegal. Yes. Okay. Narinig ko na Okay. yun talking about tax avoidance, tax evasion. Anyway, sige, continue. Money laundering. Diba? Corruption. Sabit niya siya doon. Saka front. Pagiging front. Hindi naman illegal na maging front Illegal ba yon? Nagiging front siya sa illegal activity. Di kasali ka na nga pala. Kasali ka na doon sa sindikato, whatever it is. Conspiracy. Conspiracy to commit corruption and money laundering. Okay. Equal ang guilt nila ni Cheese. Tapos i-attach ko na ginawa nila nung nagpakasal sila, kaya yun ang property regime la. Because that, from the beginning, that was what was intended. Kaya nagpakasal. Kaya ganun kayaman si Hart, pero walang cost for Walang such source. property. Walang source. Walang source. Pwedeng sabihin, pati yung apartment sa France. Huh? Lahat ng mga property ni Hart, halongkatin nyo. Hahalongkatin mo ngayon. Bumili siya ng property sa France. Meron silang apartment sa Paris. Meron siya. It's a very Apparently. expensive city, Ito. And at dual citizen siya. hindi ko alam yun. And Filipino. Oh! So, pwede niyang sabihin na hindi. Ang kinikita ko sa France, kaya doon ako nagbabayad ng taxes. Oh, Fine. nasa ng preba? Asa ng tax return. Kailan siya ng tax return? Which is a bigger complication. Kasi, Tangina, hindi mo madadaya ang tax return ko eh. oo. Not Diba? in Europe, not in Europe. So puta, pag wala, di may dagdag pa yon, perjury pa yon. So sa totoo Sinungaling lang, ka. patong-patong ang kaso ni Hart. At dahil hindi siya politiko, siya makukulong. Ganon? Yes! And I think when push comes to shove, tatalikuran ni Cheese yan, unahin niya sarili niya. Yes. Ilalaglag siya. Ilalaglag siya nun. At kaya, yun ang dahilan kung bakit galit na galit ang magulang ni Hart. Now know. it makes sense. They know. No, yes. Eh, sabi ko know noon, this would happen. bakit sila nagagalit? Senador na yung napangasawa, hindi pa ba sila masaya doon? Yun naman na nasa Kaya- isip. Hindi ko Kaya alam ayaw nila sa politiko. Kasi ginagamit yung anak nila. Oo. Yun ang danger doon kay Hart. Gagamitin yung pangalan ni Hart. Basta Kaya marriage, kung magaling ang- basta marriage kung- ever real? Kaya kung magaling ang investigador niyan, at didiinan talaga yan, May Si makikita Hart din ang makikita. makukulong. Makukulong si Hart. Patay. Wow. kasi tanda mo, si Cheese merong parliamentary immunity Oo, hanggat senador from siya. arrest. Hanggat senador siya. Bago matapos ang pagka-senador, yung takbo ka na. Di ba? May Meron siyang pagkakataon pa siya. immunity. Si Hart wala. Imagine, ako, di ko yata ma-imagine si Hart in handcuffs. Parang kawawa naman, pero well, yaman ka naman. At Kaya least, pala diba, galit ang magulang. siya yung taga-ayos ng book ni Janet ni Napoles. Alin yung din niya? Yung hairstylist nakakulong- niya. Siya yung hairstylist ni Napoles, di ba? Tapos kaya Sila kay pa Hart. nakakulong eh. Di siya mag-ayos ng book ni Napoles. Hindi magkikita sila sa kulungan. Mare, kamusta ka na? Magkakasama sila nila Alice Go. At least maganda pa rin sila kahit nakakulong. They make orange look good. Fashion statement. Patay tayo dyan. Pero puta, yun ang malulupit eh, di ba? Oh. Yung katulad doon, puta, Ilalaglag yan ni Cheese. Ilalaglag at ang yan ni dami Cheese, pa- panigurado. ang dami pa nilang undeclared Oo. Yeah. Meron pa yung supposedly lumabas na sa Billionaire News Network yung nasa
Sa Baguio. May bahay pa sila doon? Yung sa Billionaires Village. Ano bang Billionaires Village sa Baguio? Ewan ko eh. Hindi ako masyadong familiar with Baguio kasi. Ako rin eh. Parang merong ano doon eh. Merong Vista doon. Vista something. Oo. Na high-end na Village. townhouses. Village of townhouses. Wow. 5 to 6 bedroom townhouses. Wow, laki nun. Hindi townhouse yun, mansion yun. Pinakamaliit is 3 bedroom. Pinakamalaki is 6. Apparently, Cheese owns a 5 bedroom townhouse. His own money o Silang nakalagay. dalawa. O nakapangalan Silang na naman dalawa. kay nakapangalan na naman kay Hart. Sa kumpanya. Parang Isang kumpanya. yung court na na-expose sila na hindi naman pala kumikita ng pera, lugi, pero tuloy-tuloy lang ang operations. Oh. Money Parang yan, laundering. Isa pa rin may bahay doon si Arjo Atayde. Baguio. Binigyan ni Diskaya eh. Tinanggap eh. Actually, yung kay Arjo at kay Maine Mendoza, mas safe. Kasi, Tangin ang laki kumita ni Maine. main, Si Maine ang talagang malaki kumita. Talagang yun, believable. well, Dahil- Arjo naman, artista, maraming pelikula, maraming sikat siya eh. So, I'm guessing kahit papano. Not as big as Maine. Iba ang endorsement ni Maine. Remember yung mga Aldab. commercial siya sa McDo? Malaki yun. Kapalit nun franchise. Well, moving on to our, we don't have a lot of time, but siguro we can use the final 7-8 minutes. Pag-usapan muna natin ngayon si Gutesa na nawawala. Naglabas ng balita kanina, sino ba yun? Marines ba naglabas ng balita na wala daw sa Costo Kasi Villa? nagpa-interview kahapon si Mike Defensor. Oo. At sinasabi niya, nasa custody ng Marines. Alam sa mo- Marine HQ. Alam mo, sa totoo lang si Mike Yung Defensor, pinalalabas niya, officially, tinatago ng Marines si Gutesa. Siyempre, papalagang Marines Marines, yun. hindi totoo Hindi yun. bawal yun. Oo, bawal yun. Because Gutesa is already Gutesa is already a civilian. Oo, hindi na siya Marine, ex-Marine siya eh. So, hindi na siya pupwede doon. Oo. He has no Second, place there. Second, puta, sino nag-authorize? Para bigyan siya ng protection. Kasi ang Si sinasabi ni Marcoleta. Mike Defensor na the way he presented it, officially. Oo. Kaya maraming sasabit doon. Bakit naging sinungaling si Mike Defensor? Hindi naman yung ganyan dati. He used to be a very honorable man. Ano nangyari sa kanya? Sino? Defensor. Tinuyan dati. Ha? Si Defensor. Oh, O di ba ano yan? Spice Boys yan dati sa Kongreso. look, like I said before, character does not change. So, teka muna, ang tanong ko ito, ang importante, sasabit ba si Marcoleta dyan? Yes. Sasabit ba si Mike Defensor Sasabi si dyan? Marcoleta, eto kasi yan, okay? People do not understand, okay? The RTC has already declared the Gutesa testimony as falsified, Oo, kasi, okay? yun nga. At official court declaration yun, ha? Oo. And that the court has recommended filing of charges. Yes, against Gutesa himself. Not just Gutesa, Marcoleta. those who presented, okay? And Those who defensor. presented the document. Okay. That document was presented in an official hearing Yeah. under oath. Yes, under Okay? oath. Nakita, may picture pa na inabot niya eh. Diba? Oo, abutan pa sila eh. Kita-kita sa video yun Siya eh. yung naglabas kay Gutesa, siya yung nag-present ng papel. Dalawa sila ni Gutesa.
Pero maglalaglagan yan. Maglalaglagan. Siyempre, papayag ba si Marcoleta? Ngayon pa lang nilalaglag niya si Gutese. Oo. Ang sinasabi nila, si Gutesa nagpanotaryo mag-isa. Tingin mo ba buhay pa si Gutesa? Wala na yan. Tingin mo, Deds na. Tingin mo, Tingin ko, Oh, it's kasi, a miracle pag lumutang yan. kasi Sa that's the katawan. only way to defend themselves is pag lumutang si Gutesa. Hanggat hindi lumulutang si Gutesa, walang kaso, di ba? Hindi. Okay. May kaso, May kaso si Marcoleta. Kasi siya nagpresenta ng peke eh. Oo. Di ba? So si Marcoleta meron. Kasama si Pero Defensor. pinalalabas nila, si Gutesa lang ang gumawa nun. Si Gutesa ang nagpanotaryo, si Gutesa ang nagpresenta. Pag si Gutesa lumutang, ituturo niya si Mike tsaka si Marcoleta. Kaya yun. Kaya, para hindi sila maituro, tigukin. Parang gano'n, di ba? Tsaka masyadong marami ng sabit yung Gutese. Masyadong maraming malayo. Tama yung pinipilit nila yung kwento na maayos na credible witness si Gutesa. Wherein wala naman naniniwala. Oo. Wala na. Basag na yung credibility niya eh. The more they defend, the more guilty they look. Ganun lang yun eh. So, bangan na lang natin kung lalabas pa yan si Gutesa, kung mabot ng Pasko, lumutang, pero palagay ko, the only time na lulutang yan, pag nasa dagat na, o sa ilog, dun lumutang. Yun na lang ang lutang na pwede niyang gawin. Ako naniniwala akong deads na rin yan eh. Ako, baka lumutang abo na yan. Ina-identify na ng DNA tsaka sa dental Kasi tama. records. They're even laying down the predicates. Na? Sinasabi nila na tinatakot si Gutesa. Sinasabi nila una na tinakot yung abogado. Remember, putang ina, ang bilis naman takutin ng abogado. Kalalabas pa lang na kay Gutesa nung Nagsalita umaga. siya agad na hindi ko pinirmahan yan. Abogado eh. Oo. Ang bilis ng sagot ng abogado So, eh. ibig sabihin, may advance notice sila na alam nila, nakita na nila yung papel ni Gutesa. Tangina noon pa yan eh, nung panahon pa ng PEX tsaka ng MTC. Pagka may nakakaaway ako, puta nagugulat sila, puta hinahanap ko yung IP address. Tapos kinakato ko sa bahay. Oo, noon kasi pag na-locate ang IP, talaga makikita mo yung bahay ng tao eh. Ngayon, medyo may mga masking na eh. For privacy eh. Now, ay sige. At Kaya yan. naman puta, wag mo nga awayin si ka Dennis eh. Naginotorious ako ng putang ina. Pagka may yung debate lang sagutan, pinupunta ka sa bahay, magkamali ka ng sagot. Mahirap yan. Eh di ba, doon na uso yung mga matatapang, yung bubuli. Kasi may mga bata na lumaki sa computer, hindi naman nakapaglaro sa labas, puta hindi nila alam yung tayo nun, naglalaro, nung bata tayo, dahil may actual interaction, natutunan tayo pag nagkakapikunan, may suntukan. Oo. Kaya puta natuto kang gumalang dun sa kalaro mo. Kasi para alam mo na yung away minsan naaabot sa gulo. Eh yung mga bata na lumaki sa computer, hindi nila alam yung consequences ng pakikipag-away. Akala nila it's just yung gano'n lang na sagutan lang sa social online, media. sagutan lang. Tangin nila pag nagkapikunan, putang ina, sampaling ka, upakan ka. Oo. Ay, nako. Noon yun eh. Hindi naman nila alam yun eh. Anyways, ito eh, medyo natatapos na yung ating oras. Pero maraming salamat sa nanonood sa atin. I'm also seeing there are people na paulit-ulit nagko-comment. Salamat ng marami. Sana dumami kayo. Comment lang. Kahit na tanong o kahit na awahin nyo. Si Kadenis na nagsabi. Pero ako, pakiusap ko, wag naman. Palitan na lang tayo ng kuro-kuro para masaya. Ako po si RP Lazaro, nagpapasalamat.
Ito na naman ang solterong tibak, nagpapaalam. Mabalos. Thank you. Thank you, bye. Ila.